Ano sa tingin niyo yung dapat pang gawin in terms of exerting public pressure para naman mas makinig yung mga dapat makinig dito sa impeachment? Kasi mataas na yung 41%, no? 4 out of 10 Mhm. Filipinos naniniwala Mhm. dapat ma-impeach. Pero sa ngayon, as we speak, mukhang hindi naman ito nagmamatter doon sa mga decision makers when it comes to impeachment. So ano pa sa tingin niyo yung dapat gawin to exert public pressure? Then unang-una is that sa part ng mga complainants, hindi lang yung first group, kundi even the second and the third groups, kailangan talaga um, consistent din and nandyan lagi ang papaalala sa mga tao. You know, so that's why we appreciate yung mga ganitong mga interviews that we can explain further yung mga grounds ng impeachment para mas lalong makarating sa karamihan na itong mga hakbang na ito for impeachment ay seryoso, napakaseryoso. Even if marami pa tayong mga ibang problema, naiintindihan natin yan, at nagkakaroon pa nga ng mga controversies ngayon, lalo na dun sa usapin ng budget, na haluhan ng mga ganong problema, ng ganong mga issues. Pero hindi pwede na ipasantabi itong issue na to ng impeachability ng ating Vice President. Kasi napakahalaga na talagang sinusulong natin, we uphold the rule of law and the Constitution. Hindi pwedeng binabasura lang yung Constitution. Hindi pwedeng binabaliwala lang yung mga principles na yan of transparency and accountability. Na yun ang talagang hindi nakita o hindi nakikita sa second highest official of the land. So continued enlightenment among the people, explain to them exactly what impeachment means. Explain to them yung mga grounds, yung mga basehan, kung gaano ka mga legitimate yung mga basehan na yan. And of course, the pressure on the members of the House of Congress. And these survey results are one way of pressuring the members of the House of Representatives because this reflect the pulse, the feelings, the sentiments of the people. Okay. Meron ding mga options na lumulutang po, no? Kasi nga, base sa mga nadidinig natin, sa House, mukhang kaya yung 1/3 para ma-transmit yung Yes. articles of impeachment. Ang problema yung Senado dahil maraming lumalaro. Iba yata meron pang ambition for 2028. So they don't want to antagonize certain groups. Okay. Pero isa po sa mga options na lumulutang din ay yung gawin yung impeachment trial after the election. Kayo po ba pabor doon sa ganong option? Based on the discussion ng first group of complainants, no, mas gusto namin na before the elections, habang may momentum pa, habang fresh pa yung mga grounds, yung mga Kasi basehan. magkakalimutan yan after elections. Correct, magkakalimutan na. And then we also do not know what will be the results of the midterm elections. Although historically, ay kapag midterms, pabor yan sa mga administration candidates. And kapag mas maraming administration candidates ang malagay sa Senado, then madadagdagan, we can surmise na mas madadagdagan yung mga boboto for impeachment. And also, syempre, even the opposition. Yung kung, maging senador din yung mga kandidato ng opposition, and I'm referring to LP, I'm referring also to some other groups, ay mas madadagdagan yung pabor sa impeachment. But then, volatile kasi, we don't know. Anything can still happen between now and the elections and after the elections. Baka iba na yung political wind, yung direction, iba na yung magiging malabnaw na, hindi na mainit yung mga usapin. So we would rather that this proceedings start and wrap up before the election. So that means kailangan talagang bilisan na bago pa man, kung pwede ay bago pa man, na talagang at the height or at the middle
of the election campaign period. Pero kung hindi kaya, then pwede rin yun na after elections na lang. But then, as I said, sa nakita ko dun sa naging discussion ng first group of complainants, ganon ang ano nila, na mas maganda kung ngayon na, as soon as Okay. possible. Pag-isipan po Yes. natin yung legality ng proseso ng trial, no? Dati rin po kayo naupo dyan sa Senado. Kasi isa rin sa mga options na binabanggit at ang nagbanggit nito isa rin dating senador, si former Senator Sonny Trillanes. Isang option daw dyan, syempre siya rin mismo gusto niya ngayon na gawin kung kaya. Pero isang option daw na lumulutang dyan, after elections, i-transmit sa Senado. Base sa rules ng Senado, wala silang choice kundi mag-constitute as an impeachment court right away. Yes. Kaso, pagpalo ng July 1, we'll have another set of senators. Merong pwedeng maging tanong pagdating doon sa continuity. Can the previous Senate take jurisdiction of the impeachment complaint pero magtutuloy during trial yung Senado na meron ng bagong elected officials? In short, continuity. Would that be an issue? Hindi maiiwasan na magiging legal issue yan. Because that is, to me, that's an open question. Pero pwede naman talagang i-argue na pwede pa, na kahit new composition na. Kasi we're talking about the impeachment process, na hindi naman ito yung talagang, it's part of the special powers of Congress. Hindi ito ordinary lawmaking process. This is a special constitutional power. And therefore, yung mga rule na yan, na kapag may bago ng Senado o bago ng House of Representatives, kasi may mga bago na dyan ng mga nahalal, ay kailangan back to zero yung pag-process ng mga bills. From the filing of the bills, from the filing of the resolutions, ay kailangan back to zero. Kaya yung marami naman sa mga miyembro ng House of Representatives and the Senate na pag naabutan na ng bagong Congress ay i-refile na lang yung mga dati nila na mga final dati na hindi naman na-aksyonan during the previous Congress. That is the normal mandate, the regular mandate of Congress. But we're talking here about impeachment. At wala naman tayong nakikita any provision in the Constitution or any law which says na dapat back to square one. Kailangan magkaroon ng bagong complaints. But then again, there is that 1-year prohibition na hindi na pwede. May ban for 1 year. Gamitin. So it's actually an open legal issue na baka talaga ma-raise before the Supreme Court. But of course, as complainants, as representing the first group of complainants, and I think this is the position also of the other groups of complainants, is that we can go for that. Na kahit hindi na muna mag-trial before the elections, after trial, tuloy-tuloy. After elections, tuloy-tuloy na yung trial proceedings sa Senado.